Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Tibayan PH. And ngayong araw mga kababayan, may dalawang tao akong gustong pag-uusapan natin. So una na po dyan, syempre, ang napakasipag nating presidente, si President Bongbong Marcos. At yung isa naman po na mahilig pumarty at gumastos nang hindi mo alam kung saan ginagastos talaga, no, yung budget, no, ay si BP Inday Sara Duterte. Siyempre bilang Pilipino at bilang botante na bumoto sa kanila, I am entitled to say whatever I want to say with regards sa mga gantong issue. Siyempre, bilang ako ay observant din, no? At inaano ko talaga, chine-check ko talaga ang mga socials ng ating mga government officials, no? At nagre-research ako, hindi ko kailangan ng mga taong nagpapapansin dyan sa comment section. So, syempre, itong balitang ito, tataas na naman ang kilay ng mga kritiko ng ating presidente. At alam nyo na, lagi naman yan may say. Pagdating kay PBBM na alam mong nagtatrabaho, may say sila, may negative say pa rin sila. Pero pagdating dun sa Lustayera, I mean, yung vice president natin, no comment sila. Sasabihin pa nila, tama lang yan kasi nagtatrabaho. Saan yung trabaho? Wala kang makitang trabaho eh. Diba? So yan mga kababayan, una natin pag-usapan si President Bongbong Marcos. Ayan po, so ang sabi, proposed Marcos travel budget lower in 2025 at 1.54 billion. Ayan. So, under next year's National Expenditure Program, the proposed allocation for travel expenses under the Office of the President is 1.54 billion. Yun yung budget po sa travel ni PBBM. So, ano-ano ba, kung saan-saan ba nagpupunta si PBBM? Yun po yung mga summit na inaantenan niya, or yung mga invites po ng mga foreign leaders kay PBBM, doon po yung ginagamit. And alam nyo naman mga kababayan, itong pagpunta ni PBBM sa iba't ibang bansa, yung pag nai-invite po siya ng iba't ibang leaders, yung iba't ibang presidente, hari, ng ibang bansa, yun po yun. Ito po yun, yung travel expenses na allotted. Siyempre, si PBBM, hindi naman yan pupunta ng ibang bansa para pumunta dahil a-attend ng concert eh. Hindi po. Kailan nyo ba nakitang nag-working travel or nag-visit si PBBM sa specific na country na namasyal siya, or nagpunta siya sa mga tourist attraction, tourist spot, or may sinadya siyang concert na idol niya? Wala. Hindi yan pupunta sa mga concert ng Swiftie or whatsoever concert pa yan. Hindi po. Kasi tuwing nagtatravel si PBBM abroad, work po yun. Trabaho po yun. Wala siyang pinupuntahan ng mga tourist spot, tourist attraction, or even concert. Paulit-ulit yung concert, diba? Kasi recently, may isang leader tayo na kasagsagan ng bagyo. Lumipad para umattend ng concert. Anong klaseng leader ka? Pangalawa ka sa pinakamataas. Ha? Tapos pabanjing-banjing ka lang dyan. Sa yung expenses pa doon sa pag-travel mo para manood ng concert. Lang Pilipino, kailangan malaman namin. May karapatan kaming malaman. Siyempre kayo nga, kini-question nyo si PBBM kahit nagtatrabaho lang eh. Pag lumilipad yan ng ibang bansa, nag-update yan from time to time na nagtatrabaho siya. Makikita nyo. Hindi yan nanonood ng concert. Hindi yan namamasyal kung saan-saan. Trabaho lang, office. Next year travel funds of the President is 94 million or 8% lower than the 1.148 billion allocation in the 2024 General Appropriations Act. If we look at their proposal, there would be less frequency for travel, both local and foreign, the budget chief said. Despite the President's lower travel budget for next year, Pangandaman said the Marcos administration is still committed to promote the Philippines as an investment destination to other nations. Ayan mga kababayan, bumaba po yung travel budget or yung allocated budget para sa travel expenses ni President Bongbong Marcos.
uulitin ko na itong pagpunta ni PBBM, yung mga bisita po ni PBBM sa iba't ibang bansa para umattend ng mga summit, ASEAN Summit, meeting, at kung ano-ano pa, hindi po yan yung tipong magta-travel lang, pupunta lang sa tourist spot para pumetics. Trabaho po lahat. Nakikita nyo naman po sa social media ng ating presidente at iba pang social media platform na gamit ng government, no? At syempre kami, sinishare din po namin pag yung mga activities ni PBBM once na nag-travel yan para umattend ng mga meetings. Tandaan nyo mga kababayan, na yung mga pinupuntahan ni PBBM, hindi lamang po dahil gusto niya lang magpunta. Nagpunta siya sa ibang bansa, bitbit niya po ang buong Pilipinas at yung maipagmamalaki ng Pilipinas. Yung mga maipagmamalaki po na pwedeng possible magkaroon ng investment na makikinabang po syempre tayo din mga Pilipino. 'Di ba? The more na mas maraming mag-invest, syempre, tsaka pag naka-attract tayo ng mas maraming investors, tayo rin ang magbebenepisyo. Bansa rin natin ang magbebenepisyo. Tayong mga tao rin. Tayong mga Pilipino din ang magbebenepisyo nun. Hindi lang po si PBBM. Si PBBM lang yung nag-showcase kung ano pong maipagmamalaki ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. So, yan po ang kaibahan. Yung kay Inday Sara kasi, mga kababayan, hindi ko alam, kasi diba sabi ginigipit. Kung matatandaan nyo, binawasan daw ng security detail or yung mga escort, ganyan, si Inday Sara. Pero mga kababayan, 300 plus pa yung natira. Pag kinumpute mo, milyon-milyon mga kababayan, yung nagagastos. Wala ka namang ginagawang trabaho, nagpapasahod ka ng ganun kadami, kailangan mo ng maraming bantay. Bakit? Puti sana kung nagtatrabaho ka dinaig mo pa nga yung presidente na laging wala dahil nagtatrabaho Yung presidente kung saan-saan nakakapunta dahil marami siyang activities na ginagawa sa isang araw. Dinaig mo pa. Tapos feeling mo ginigipit ka. Tapos nag-demand pa na taasan yung budget ng OBP. Buti sana kung naipapakita mo sa amin yung ginagawa mo. Yung mga trabahong nagawa mo na. Wala nga kaming nakikita So, paano kami mapapaniwala? Diba? Baka magulat kami. Yung pondo na yan, kung saan-saan mo lang ginagamit. Siyempre, dapat may karapatan kaming malaman kung saan napupunta yung mga taxes namin. Diba? Noon, tinan nyo yung ano na yan Noon, BP noon, BP ngayon. Ayan mula 2019 hanggang 2021, 5.7 million kay BP Leni, dating Vice President Leni. Mula 2022 hanggang 2024, 55 million kay Inday Lustay. Saan po napunta? Hindi pa kasama dyan yung confidential funds. So, saan po napunta? Tutuusin nga, spoiled na spoiled ka na kay PBBM. Yung budget mo, napakaluwag yung budget. Pero, despite that, palihim ka or pailalim ka na binabackstab mo si PBBM dahil mag-grab ng power? Dahil ba doon? Na sumasama ka dyan sa mga maisug rally na alam naman natin yung dahilan ng mga maisug na yan, bakit may mga ganyang activities sila. Sumasama ka. So, ibig sabihin, nag-a-agree ka na mag-resign si PBBM. Pinagre-resign mo yung presidenteng masipag. Pinagre-resign mo yung presidenteng trabaho ng trabaho. Tapos, ikaw papalit, wala ka namang ginagawa. Wala ka namang ginagawang trabaho. Wala namang kami nakikita sa'yo. Ano na lang magiging kalagayan ng Pilipinas? Magiging worse ang Pilipinas pag ikaw pa yung pag nag-ambisyon kang mamuno bilang presidente. Pero alam ko naman na hindi mangyayari yan dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino ang matalino na mag-isip na hindi na magpapaloko sa mga ganyang klaseng tao. So yan mga kababayan, nakita niyo yung kaibahan
yung kay PBBM at sa BP natin, na yung kay PBBM, yung allocated budget na yan para sa travel expenses niya, alam nyo naman po yung nagiging outcome ng mga pag-travel ni PBBM. Yung mga investment na nakukuha natin sa ating mga foreign investors galing sa iba't ibang bansa. On the other hand, yung BP natin na nagde-demand ng kung ano-ano na akala mo naman nagtatrabaho, wala rin naman talaga. Diba? So yan mga kababayan, please share this video para mas marami pang mga kababayan natin ang maging aware po, no, sa mga balita dito sa ating bansa. So yun lamang po, and maraming salamat po sa inyo lahat.